Nagpapanik na nga itong si Doc Carlos dahil nga sa binanggit ni Moira sa press. Nagkagawin niya ang lahat at alam niyang meron siyang mga galamay na nakatingin lahat ng mamatsyag lamang para sa kanya at anong oras ay kaya na makalabas sapagkat iniisip niya inosente siya at madali lamang siyang makatakas. Nakinausap ni Doc Carlos itong si Zoe kung sino ang iniisip ni Moira na galamay niya. Sila ba daw ang dalawa? Hindi maunawaan ni Carlos, ngunit sinabi ni Zoe na wala siyang alam sa kung anumang naiisip ng kanyang ina. Ang totoo kasi ay labis na nag-aalala itong si Carlos dahil naaalala niya ang huli nilang usapan ni Moira. Sinabi niya rito sa kanya na sa oras na bumagsak siya ay sisiguraduhin niya na idadamay niya itong si Carlos. Ayaw niya na maangkin ng lahat ang huling halakhak. Samantalang, ito ngang si Lynette ay agad nagpaalam sa kanyang asawang si Carlos na sasama nga siya sa press con na gagawin kasama nga itong si Moira upang ipangalandra ka nga sa lahat na nahuli na ang kriminal na siyang may gawa sa aksidente nitong si Lola Pepe. Ayaw sana ni Carlos na pumunta itong si Lynette dahil nga sa guilt na kanyang nararamdaman lalo't kasama siya at isa rin siya sa kasabwat ni Moira. Sa kabilang banda, nagpupumilit itong si Lynette at sinabi niyang hindi pwede na hindi siya pumunta at gustong gusto daw niya na makita si Moira na bumabagsak at mapapahiya sa harapan dahil sa dami ng kasalanan na ginawa nito sa kanilang mag-ina. Mati nga sila sa press, nagkakagulo sila, lalong-lalo na itong si Josa at si Chiang Susan. Hindi sila papayag na nakatakip ang mukha ni Moira na sila makasiguro dahil mahilig nga itong magtago at magsinungaling sa lahat. Kaya gusto nilang tanggalin ang naturang takip. Walang naging option si Giselle kundi tanggalin nga upang makita ng lahat ang pagmumukha nitong si Moira. Napahiya ng gusto ang bruha. Ramdam na nga niya ang karma sa mga pinagagawa niya. Mabilis ngang tumayo ang bruha upang lumayo na nga sa kinaroroonan ng press con dahil pakiramdam niya para na nga siyang yellow na unti-unting natutunaw sa harapan sa sobrang hiya. Alis na nga siya, ngunit nakuha pa niyang sumigaw na inosente siya at wala siyang kinalaman. Makakalaya umano siya as soon as possible. Ngunit nagulat siya nang bigla na lamang dumating itong si Lolo Pepe at sinabi sa kanyang hindi na siya makakalaya sapagkat oras na ng paniningil sa kanyang mga kasalanan. Bubulok si Moira sa kulungan ng tuluyan dahil sa wakas gising na nga itong si Lolo Pepe. Lalo ring nanganganib itong si Zoe dahil hindi rin siya makakatakas sa sasabihin ni Lolo Pepe sa kanya. Abangan natin ang lalong mas tumitinding tagpo na abot kong pangarap. Please don't forget to like and subscribe.